for those who are, for those of us who are attending Mass regularly, when you hear this gospel from Matthew, you know that Christmas is near, because this gospel is seldom proclaimed in Masses. Nangyayari po ito sa marami sa atin. Kapag may bago tayong kakilala, isa sa mga itinatanong sa atin ay, taga saan ka? At pagkatapos nun, itatanong din, anong pangalan ng tatay mo? Anong pamilya kayo? Kumisan nga, doon sa ganong conversation, nagkaka-tracean, no? Ay, taga Malabon ka rin pala, no? Taga Malabon din ako eh. Ang tatay mo ba si ganito? No? And then, it turned out sometimes na magkamag-anak pala kayo. Kaya sinasabi ng magulang, huwag mong ligawan yan, no? Kamag-anak mo yan, no? Mga ganon. It happens to many of us. And also it happened to Jesus. The first important purpose of Saint Matthew and Saint Luke in his gospel in writing the genealogy of Jesus Christ. What can you get from these names? Names that we do not even know. But why is it included in the gospel? Because Matthew would like to show that Jesus was a real man, was a real human person, that he was born, that we know his father and his ancestors. Yun ang gustong sabihin ni San Mateo. Kaya niya pinagtiyagaan na i-trace yung pinagmulan ni Jesus mula kay Abraham hanggang sa kanyang tatay na si Jose, ay para ipakita na si Jesus ay totoong nagkatawang tao. Because in the history of the church, there were so many wrong teachings we call heresies. One of which is saying that Jesus did not become real man, real person. Nagkunwari lang siya. Nagkunwari lang siyang ipinanganak. Nagkunwari lang siyang naging tao. Yun ang maling turo na sumulpot sa kasaysayan ng simbahan. Kaya itinuturo ng simbahan, hindi. Si Jesus ay Diyos na totoo at tao rin namang totoo. Fully human, fully God. Fully divine. And this gospel pericope or episode tries to show that. Kung paanong tinitrace din kung saan tayo nanggaling, kung sino ang pamilya natin, kung sino ang ating tatay, para makitang talagang ikaw ay galing sa lugar na yon. Ganon din si Jesus, ipinakita ni San Mateo, siya'y totoong tao. At kung siya'y totoong tao, hindi nagkunwaring tao lang. Kung siya'y totoong tao, naranasan niya ang nararanasan ng nating lahat. Napapagod, natutuwa, nalulungkot, nadidisappoint, nagkakasakit, nasusugatan, namamatay. Yan si Jesus. Kaya kapag tayo ay nalulungkot, sabihin natin kay Jesus, nalulungkot ako. At maiintindihan ni Jesus ang nararamdaman natin. Kapag tayo ay nawawalan ng pag-asa, sabihin natin kay Jesus, Lord, I'm losing hope. At maiintindihan niya ni Jesus, sapagkat at certain point in his life, he asked, my God, why have you forsaken me? Kapag tayo'y natutuwa, sabihin natin kay Jesus, sapagkat maiintindihan niya dahil nakaramdam din siya ng kagalakan, katuwaan. Jesus feels what we feel.
because He is truly human. That is the first lesson of the gospel. The second lesson of the gospel is this: there is no perfect family. And Jesus' lineage, His ancestors, are also imperfect. There is no perfect family. Some are just good in covering it up. No? Yung iba marunong lang magtago. No? Tingnan niyo yung mga picture. Wow, talaga yung family picture, mga nakangiti lahat. No? Pero sa likod nun, nagbabangayan. No? Pero pag sinabi ng photographer, smile, smile. No? Smile lahat. No? Wow, perfect family. No? Cover up lang yon. Sapagkat walang perfect family. Why? Dahil walang perfect persons. And families are made of persons. Kaya tingnan nyo, maging ang lahi ni Jesus, hindi naman perfecto. Si David, nako, unang-una na. Hari, pero may kahinaan din. Read his story, and you will see how he was vindictive, lustful, selfish, a criminal, someone who killed his own leader because he wanted to cover up his mistakes. That's David, ancestor of Jesus. Then you have the wife of Uriah, yung naging kabit ni David. So, kung titignan natin, ang lahi ni Jesus, ang pinagmulan ni Jesus, ay binubuo ng mga taong may kanya-kanyang kahinaan. Just like our families. Our families are composed of people with their weaknesses, with their imperfections. There is no such perfect family. But we should not stop striving to be perfect. Kung hindi man perfecto ang ating pamilya, dapat magsumikap din tayo na gawin itong unti-unting less imperfect. My dear brothers and sisters, as we come nearer to the celebration of Christmas, let us thank the Lord, number one, for the gift of a Savior. Si Jesus, naging taong katulad natin, hindi para sa Kanya, kundi para sa atin. At ikalawa, let us be grateful for our families, no matter how imperfect they are. Amen.